At walang humpay na tsikahan. Yes, inulan ng intriga ang nag-report. Julia Barreto, ang balita po na. Miss Grand International ni Atisa Manalo. Dito lang yan sa Marisol Academy. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa Abante. Flu season na naman. Kasabay ng ulan at lamig ang banta ng trangkaso. Protektahan ang sarili at pamilya. Maghugas ng kamay ng madalas. Takpan ang bibig kapag umuubo o bumabahing. Magsuot ng mask kapag may sintomas. Uminom ng sapat na tubig at magpahinga kapag may nararamdaman. Sa flu season, ang pag-iingat nagsisimula sa iyo. Isang paalala mula sa Abante. Kasama mo. Mahal na mga bilihin. Sa dami ng gastusin, paano ka palalaban? Hindi sapat ang reklamo. Kailangan ng diskarte. Sa Pera Talks, consumer, negosyo, ipapanalo. Tuwing linggo alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kasama sina Ian Infante at Eileen Mencias. Pera Talks sa January 25 na, dito lamang sa Abante. Kasama mo. Bago pa man bumaha, makinig sa balita at abiso ng lokal na pamahalaan. Ihanda ang emergency kit, itaas ang mga gamit, patayin ang kuryente kapag malapit na ang baha, maghanda ng evacuation plan. Habang bumabaha, iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa baha. Kung kailangang lumikas, gawin agad. Dalhin ang emergency kit at mahalagang dokumento. Huwag basta hawakan ang mga metal o poste ng kuryente. Makinig sa radyo o official social media updates. Pagkatapos ng baha, huwag agad pumasok sa bahay hanggat hindi sinasabing ligtas. I-check kung may sira ang linya ng kuryente o gas leak. Linisin at i-disinfect ang bahay. Iwasan muna ang pag-inom ng tubig sa gripo. Mag-ingat sa mga lamok at sakit tulad ng leptospirosis at dengue. Maging alerto. Manatiling ligtas at tumulong sa isa't isa sa panahon ng kalamidad. Isang paalala mula sa Abante Network. Nagbabalik ang Abante sa tanghali weekend. Mga masasagasaan ng mga big project ng DOTR, hindi pababayaan. Umabante sa balita si Abante reporter Charmaine Among. Abante Radyo Live Report. Charmaine? Yes, Arvin, siniguro ng Department of Transportation o DOTR na may sapat na kompensasyon at maayos na pabahay ang mga pamilyang apektado ng malalaking proyekto ng pamahalaan tulad ng Metro Manila Subway Project at North-South Commuter Railway upang matiyak na hindi maapektuhan ang kanilang kabuhayan at kaligtasan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, bahagi ito ng direktiba ng pamahalaan na tiyaking makatao at maayos ang relokasyon ng mga project-affected persons, kabilang ang paglipat sa ligtas na pabahay na may kuryente, tubig at akses sa oportunidad sa kabuhayan. Sinabi ni Transportation Assistant Secretary Irish Calagwas na mahalagang mauna ang pagtatayo ng relocation sites upang tiyak na may maayos na tirahan ng mga pamilyang inilipat bago pa mangtuluyang ipatupad ang mga proyekto. Nais ng DOTR na makumpleto ang mahigit 16,000 housing units para sa mga apektadong pamilya hanggang 2026 bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon ng pamahalaan. Ako si Charmaine Abong, Abante. Aabot sa mahigit 516 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Valenzuela City. Ayon sa BIR, umaabot sa
1,274 master cases ng sigarilyo ang nadiskubre na may tinatayang excise tax deficiency na mahigit 500 milyong piso, kabilang ang multa at surcharge. Isinagawa ang operasyon ng BIR Revenue Region No. 5 matapos makatanggap ng beripikadong impormasyon mula sa Department of Interior and Local Government. Napagalaman na walang internal revenue stamp ang mga nakumpiskang sigarilyo na malinaw na paglabag sa tax code at indikasyon ng hindi pagbabayad ng kaukulang excise tax. Samantala, 2 mag-asawang senior citizen ang nasawi sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Batuti Street, Barangay Tejeros sa Makati City. Itong kinumpirma ni Makati Mayor Nancy Binay matapos na magtungo sa nasabing sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog alas 2 ng madaling araw kanina. Umabot naman ang sunog ng ikatlong alarma kung saan mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa mga light materials ang karamihan sa bahay at dikit-dikit ang mga ito. Dagdag pa ng BFP, naging malaking pagsubok din sa kanila ang maliit at makitid na daanan. Idineklarang fire out naman ito bandang alas 7:52 ng umaga. Sa paunang pagtataya, umaabot na sa 126 na pamilya o 366 na individual ang naapektuhan ng nasabing sunog. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang halaga ng pinsala at dahilan dito sa naunang balita. Naipagkaloob na ng City Government ng Maynila ang mahigit 117 milyong piso na subsidiya para sa pansamantalang lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nang maupo siya sa pwesto bilang alkalde, daang-daang milyong subsidiya ang hindi na ibibigay ng City Government sa PLM. Sa kabila ng pagkakaloob ng 117 million pesos, sinabi ni Moreno na mayroon pang higit 223 million pesos na unpaid subsidies ang City LGU para sa PLM batay sa datos ng City Finance Records. Tiniyak naman ng alkalde sa pamunuan ng eskwelahan na ipagkakaloob ang kulang na subsidiya at itataas pa ito sa mga susunod na taon. Noong unang termino niya bilang mayor sa Maynila, itinaas ni Moreno sa 360 million pesos ang subsidy para sa PLM na ibinaba sa 210 ng nagdaang administrasyon. Ang Pampangang latest inspection stop ni DPWH Secretary Vince Dizon tumambad sa kalihim ang tulay na 8 taon na raw na-delay ang konstruksyon. Ang detalye sa umabanting balita ni BNC reporter Ian Maghanoy. Tanghaling tapat ng suyurin ni Public Works Chief Vince Dizon ang Arayat, Pampanga. Kasama ng kalihim si Pampanga Vice Governor Dennis Pineda at Arayat Mayor Jeffrey Luriz. Tumambad kay Dizon ang hanggang sa ngayon ay nakatenga pa rin konstruksyon ng San Agustin Bridge. Putol ang isang bahagi ng tulay kung saan may mga nakaabang na steel bar sa magkabilang dulo. Sa ibaba nito ay ang nakatenggang 3 pundasyon at bigang may nakausling mga abang na steel bars. Sheet piles na itinanim sa gitna ng ilog na suporta sa lupang pinaghuhukayan ng backhoe, nakatenggang crane machine at 10 mga bigang nakatabi lang sa Pampanga riverbanks. Ayon sa kalihim, 2018 pa nang simulan ang konstruksyon ng tulay. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, 8 years nang nakatenga to. So ito, magandang kaya maaalala nyo, nagloko pa ako sa inyo, although jokes are half meant. Gusto ko nang tumalon dito noon kasi nagalit ako dun sa flood control doon. Tapos pagdating dito, nagalit na naman ako lalo. Ang San Agustin Bridge pa naman sana ang inaasahang magsisilbing pusod ng mga probinsya ng Central Luzon para sa kalakalan. Una-una, national road to, no? National road to nga diadaan. So, dito dumadaan papuntang Nueva Ecija, Gapan, no, Cabiao. So halos lahat dito. So pag ito na-stop itong project ng mga ganito, maraming tatamaan ng mga negosyante. At yung mga kalakal, magkakaproblema tayo dito, lalong tataas sa mga bilihin yan pag na-delay yung mga ganitong mga proyekto. Halos 5 kilometro ang layo mula doon sa under construction pa rin na San Agustin Bridge. Ay makikita nyo dito sa aking harapan ang kalsada na kung tawagin ay
Arayat, Candaba Road, nakitang-kita nyo naman ay lundong-lundo na in-inspection kanina ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa kagawaran, kinain ng Pampanga River na yon yung ilalim ng lupa ng kalsadang kinatatayuan ko nung kasagsaga ng Bagyong Uwan. Dahilan kaya hindi na ito mapakinabangan pa ng mga motorista. Kaya ang plano ng ahensya, Kailangan nating gawin bago magtag-ulan. Kasi ang problema dito, pag ito bumigay, yung tubig, sisirain ang Arayat, sisirain hanggang Santa Ana, hanggang Mexico. Baka umabot pa ng San Fernando. Kasi tuloy-tuloy na yan pagpasok ng tubig dito. So kailangan talaga nating proteksyonan to. So unang-unang ang napag-agreean namin ni Mayor, ni Gov, magte-temporary protection muna tayo dito. So yung mga engineers natin will design a temporary protection while we are planning a permanent solution to this problem. may cut-off channel anya ang kabilang tawid ng ilog para hindi lang sa Arayat Candaba Road pumasok ang tubig mula sa ilog. Ang problema raw, hindi na ito na-maintain. Kailangan natin ng massive dredging at desilting doon. At may suggestion din si Gov, baka pwedeng palakihin pa natin yung cut-off channel na yon. Sa ngayon, may nakalaang 75 million pesos na kaukulang budget ang DPWH para sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng San Agustin Bridge para agad itong makumpleto bago matapos ang taon. Mananatili namang sarado ang Candaba-Arayat Road para sa mga motorista hanggang nagpapatuloy ang rehabilitasyon nito na inaasahang matatapos bago ang rainy season. Una nang ipinag-utos ni PBBM sa DPWH ang continuation ng lahat ng mga nakatenggang public works project sa buong Pilipinas. Para sa Abante, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Mas pinalawak pa ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng rice program na benteng bigas meron na sa lalawigan ng Aklan. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, inaasahang aabot na sa 85,000 na mamamayan ng Aklan ang makikinabang sa programa na kinabibilangan ng mga minimum wage earners, magsasaka at mangingisda, senior citizens, solo parents, 4Ps beneficiaries, PWDs at ang mga miyembro ng transport sector. Sinabi ni Chu Laurel na posibleng dobleng suporta ang nagagawa ng 20 pisong rice program. Maliban kasi sa nakapagbibigay ng abot kayang halaga ng bigas sa mga mamayan, napapababa din ang buffer stocks ng National Food Authority sa mga warehouse nito. At kapag mas maluwag ang mga warehouse ng NFA, makabibili ito ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka, lalo ngayong papalapit na ang panahon ng anihan. Maraming residente ang umaasa sa itinatayong Subic Zambales General Hospital, pero sa kabila ng higit 300 milyong pisong pondo, bakit nga ba hindi pa din ito napapakinabangan? Alamin natin ang detalye mula sa umabanteng eksklusibong balita ni BNC reporter Pierre Pastor. Halos 5 taon na pero hindi pa rin matapos-tapos ang Subic Zambales General Hospital sa Barangay Asinan Proper, Zambales. Kapag nagkakasakit o may emergency ang mga residente dito, kailangan pang tumakbo sa Olongapo City o di kaya ay sa San Marcelino. Emergency na, ang hirap ng sasakyan. Kailangan talaga may sarili kang service. Katulad nung nakaraan, yung apo ko nung nakarang buwan, sumakit yung tiyan, tapos nagsusuka siya. Ayun nga, meron kaming tricycle na tinakbo namin ng Olongapo. Malaking tulong sana kung may ospital na gaya nito na malapit sa kanila. Kaya lang, mukhang matatagalan pa bago ito mapakinabangan. Eleksyon, idediretso, itutuloy. Pag wala muna, stop. Yan ang napansin ng residenteng si Libay. Umani din ng batiko sa social media ang construction ng ospital na ito. Nagkaroon kasi ng spekulasyon na may korupsyong nagaganap. Nitong nagdaang linggo, nagbigay ng paliwanag ang local officials tungkol sa construction ng ospital na umaabot na ng 349 million pesos ang halaga. Kaya raw ito natatagalan dahil pabago-bago ang naging disenyo. Sa orihinal na plano, pang-infirmary na may 20-bed capacity lamang. Pero nang lumaon ay nadagdagan at naging 75-bed capacity na ang ospital.
At nang inspeksyonin ng DOH ay ginawa pa itong 150-bed capacity dahil nakita umano nila na mas maraming pasyente ang dudulog dito mula Zambales, ilang bayan ng Olongapo at Bataan. Dahilan kaya nagbago na rin ang direksyon at budget ng proyekto. Nang puntahan ng Billionaire News Channel ang DPWH District Office, ayaw nilang sumagot sa mga tanong dahil may instructions daw sila na dapat ang kalihim na lamang ng DPWH ang maaring sumagot ng anumang media inquiry ng infrastructure projects. Matapos ng pagpapaliwanag ng mga opisyal, napansin daw ng mga residente na pinaspasan na ang construction at aasahan na raw na ito-turn over na ang completed hospital sa darating na Nobyembre ngayong taon. Pero ang operational budget, medical equipment, furnishings at mga tauhan ay pupunan ng national government. Para makakuha ng karagdagang linaw sa issue, sinubukang kunan ng pahayag ang DOH pero hindi daw available ang tagapagsalita na si ASEC Albert Domingo. Para sa Abante, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Hihirit ang Baguio City LGU ng dagdag na puwersa ng kapulisan mula sa PNP CAR para sa idaraos na Panagbenga Festival. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ito ay para matiyak ang sapat na police visibility sa ruta ng parada at ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Bilang dagdag seguridad, gagamitin din ang mga bagong billing drone ng City LGU at ikokonekta ito sa command center ng lungsod para sa pagmonitor ng mga aktibidad sa festival. Ayon kay Magalong, paiiralin pa din ang 3-layered safety and security plan na ipinatupad din ng pulisya noong nakaraang taon kung saan nakamit ang zero crime incident sa kabuuan ng pagdiriwang. Ang 30th edition ng Panagbenga Festival ay kakapalooban ng 2 major events, ang Grand Street Dancing Parade sa February 28 at ang Grand Float Parade sa March 1. Pagpaslang ng di mauti sa 4 na sundalo sa Lanao del Norte, kinastigo ng Filipino Army. Umabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Mariing ginundina ng Philippine Army ang ginawang pag-ambus ng teroristang grupong Dawla Islamiyya Mauti Group sa 5 sundalo na ikinasawi ng 4 sa mga ito at ikasugat ng isa pa sa kahapon sa Munay, Lanao del Norte. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, gusto umanong ipakita ng teroristang grupo na malakas pa rin at mayroon pa rin silang puwersa. Matatandang dakong alas 10:20 ng umaga, lula ng isang sasakyan ng tambangan ng mga miyembro ng DI Mauti Group ang 5 sundalo na pawang miyembro ng Task Unit Tabang sa barangay Diningding, Munay ng nasabing dalawigan. 4 ang nasawi dito habang ang isa ay patuloy na nakakonfine sa pagamutan. Paliwanag ni Di Maala, ang mga nasabing sundalo ay mga non-combatant mission at nagsasagawa ng community support program sa lugar. Sinserong pakikidalamhati naman ang hatid ng pamunuan ng AFP sa pamilya ng mga nasawing sundalo at siniguro ang buong suporta sa mga ito. Ayon naman kay Army Commanding General Lieutenant General Antonio Nafarrete, pinaiigting na nila ang operasyon at pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies, lokal na pamahalaan at komunidad para tugisin ang mga natitirang DI Mauti Group terrorists sa nasabing lugar. Ako si Edwin Balasa, Abante. Suspect sa pagpaslang sa Bebot sa Lipa City, huli sa Camarines Sur. Umaabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Kusang loob na sumuko na ang sospek sa kasong pagpaslang sa isang 17 taong gulang na dalaga na natagpo ang wala ng buhay sa Barangay Sico sa Lipa City nitong Huwebes. Kinilala ng Lipa City Police Station ang sospek na si Jerry Valde Castor, 37 taong gulang, dating live-in partner ng biktima at ama ng kanilang anak. Nadakip ito bandang alas 5:30 ng umaga nitong Sabado sa Barangay San Isidro sa Tinamba, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, inamin ng sospek na nagkaroon sila ng pagtatalo ng biktima na naugnay umano sa personal na selos matapos malaman na may bagong kinakasama ang dalaga. Sa salaysay nito sa pulisya,
Inamin niya na sinakal niya ang biktima na naging sanhi ng pagkasawi nito. Matatanda ang unang iniulat na natagpuan ang katawan ng biktima sa isang damuhan na malapit sa kanilang tahanan matapos itong hindi makauwi mula sa isang birthday party noong Miyerkules ng gabi. Nung una, walang makitang panlabas na sugat sa katawan ng dalaga, dahilan upang magsagawa ng masusing investigasyon ng pulisya at tukuyin ang mga huling nakasama nito. Nilo Dagos, Abante. Limang Chino o timbog sa pagbebenta ng mga prohibited drinks sa Pampanga. Umabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Abante Radyo Live Report. Sinalakay ng mga tauhan ng CIDG Regional Field Unit 3 kasama ang CIDG Pampanga Provincial Field Unit ang bodega ng Golden Sun 99 Business Park sa Barangay San Pablo, Libutan, San Timon, Pampanga. Sa ulat ni Police Major General Robert Murico II, Director ng CIDG, nasakuti ang 5 Chinese national na sina alias Pang, Xiong, Xiang, Sang at Si pawang nasa ustong gulang at mga empleyado ng warehouse matapos isilbi ang search warrant dahil sa paglabag sa Section 11A ng Republic Act number 3720. Ito yung Food, Drugs and Cosmetic Act ng Republic Act 9711. Ito yung Food and Drug Administration Act of 2009 na kumpiska sa pagigit ng mga suspect ang chocolate milk drinks at energy drink na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration, ang 3,052 boxes na chocolate milk at 1,124 cases na energy drinks na nagkakahalaga ng 1,619,040 pesos. Ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng CIDG para sa dokumentasyon at disposisyon. Johnny Reblando, Abante. Samantala, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Abante sa Tanghali Weekend. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Naririnig mo na ba ang sigaw ng Iloilo? Hala, Pina! Yan ang tibok ng Dinagyang Festival. Ang pinakamakulay at pinakamasayang festival sa bansa. Tuwing ika-4 na linggo ng Enero, ipinagdiriwang ng Iloilo ang pasasalamat kay Senyor Santo Niño at ipinapakita ang talento ng mga mananayaw sa maukulay na costumes, masigabong musika at nakakabighaning performances. Hindi lang ito basta sayaw at musika. Ramdam mo rin ang saya sa bawat kalye at bawat sigaw ng ating mga kababayang Ilonggo. Hala, Pina! Kaya't halina't makiisa sa saya at kulay ng Iloilo. Dinagyang Festival sa January 25. Halabira, Iloilo! Halabira! Isang pagbati mula sa Abante. Kasama mo! Mga ganap sa labas ng Pinas. Balitang Abroad. Sa ating balitang abroad, itinanggi ng White House ang mga ulat na may sakit si US President Donald Trump matapos mapansin ang pasa sa kanyang kaliwang kamay sa pagdalo ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ayon sa administrasyon, aksidente lamang ito matapos tumama ang kamay ng Pangulo sa gilid ng isang mesa at hindi banta sa kanyang kalusugan. Kinumpirma ni Press Secretary Caroline Leavitt na walang pasa si Trump bago ang insidente. Bagamat muling umusbong ang espekulasyon dahil sa mga naunang pasa na nakita sa publiko, iginit ng White House na nasa maayos na kalagayan ang 79 na anyos na Pangulo at may excellent cardiovascular health.
Malakasang pangmalakasan. Balitang Sports. At sa ating balitang sports, hinabol ng Team Liquid ang pangarap na Golden Road sa paraang sanay sila sa ilalim ng matinding pressure at sa likod ng composure ng kanilang mga veterano. Mabante sa balita si Abante reporter Zeus Valdez. Hinabol ng Team Liquid ang pangarap na Golden Road sa paraang sanay sila sa ilalim ng matinding pressure at sa likod ng composure ng kanilang mga veterano. Sa lower bracket quarterfinals ng M7 World Championship nitong Biyernes sa Jakarta, kinailangan munang sumadsad bago tuluyang umarangkada ang Cavalry at tinalo ang Aurora Gaming Turkey 3-1 upang manatiling buhay ang kanilang kampanya. Maagang nayanig ang Team Liquid matapos sorpresahin ng Aurora Turkey sa Game 1 kung saan mabilis na inagaw ng European side ang momentum at tinapos ang laban sa loob lamang ng 11 minutes. Ngunit imbis na mabuwag, doon nagsimulang umabante ang koponan. Sa Game 2 kinuha ni Cartley ang pamumuno matapos pigilan ng Aurora ang sunod-sunod na siege. Isang decisive na team fight sa top lane ang nagbaliktad sa ihip ng hangin at nauwi sa savage at MVP performance na muling nagbigay buhay sa serye. Hindi na lumingon pa ang Team Liquid. Sinelyuhan nila ang Game 3 sa loob ng 13 minutes sa likod ng kontrol at disiplina bago tuluyang patayin ang huling push ng Aurora sa Game 4. Kahit nabaon sa goal deficit at nawalan ng dalawang inhibitor, isang clutch Lord Steal at sunod-sunod na pick-up ang nagbukas ng pinto sa panalo sa tulong ng damage output ni Oheb sa huling push. Ako si Zeus Valdez, Abante. Balitang Showbiz. Mag-amang Aga at Andres Mulak nag-iyakan sa stage after ng opening night ng Bagets the Musical. Alamin ang detalye sa umaabanteng balita ni Abante Showbiz reporter Ogie Narvaez Rodriguez. Abante Radyo Live Report. Mabic, Alvin, full support ang pamilya ni Andres Mulak sa opening night ng kauna-unahang musical play nito na Bagets the Musical kagabi, Biyernes, sa Newport Performing Arts Theater. Kumpleto ang pamilya ni Andres na nanood ng theater debut ng batang aktor. Maaga pa lang ay nasa venue na ang mga magulang ni Andres na sina Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez. Kasama rin ang kakambal ni Andres na si Atasha. Ka-join din nila ang lola at iba pang kamag-anak. Bago magsimula ang palabas ay aminado si Aga na sobrang ninenervyos siya para kay Andres. Pero panay ang palakpak ni na Aga at Sherlyn habang umaarte, kumakanta at sumasayaw sa stage ang kanilang uniko iho. Sa curtain call, pagkatapos ng play ay tinawag on stage ang mga OG cast ng iconic 1984 hit movie. Doon na niyakap ng mahigpit ni Aga ang anak at sabay silang nag-iyakan. Hanggang sa backstage, Mavic, Alvin, ay nag-iiyakan pa rin ang mag-ima. Ang mag-ama, kitang-kita kay Aga kung gaano siya ka-proud kay Andres habang muli nitong isinasabuhay ang karakter niyang si Adi sa stage play. Mavic, Alvin, actually nakaka-proud naman talagang ginawa ni Andres. Mas mahirap ang ginawa niya dahil hindi lang siya basta umaarte. Walang take 2 ang mga ginawa niya sa stage. Kumakanta rin ito ng live at sumasayaw sa harap ng maraming tao. Sabi nga ng mga nakapanood, mas bongga ang ginawa ni Andres na halos lahat ng eksena niya sa stage ay super applauded. Samantala, bukod kay Agag, present din kagabi sina Yayo Aguila, Chanda Romero at Ramon Christopher na pare-parehong naging parte ng pelikulang Bagets. Talaga namang trip down memory lane ang may experience at buhay na buhay ang 80s music at fashion sa nasabing musical play. Mapapanood ang Bagets the Musical hanggang Marso ngayong taon. Yun na, ako si Ogie Narvaez Rodriguez, Abante. Balitang viral. Eto, marami nag-aabang nito. Para naman sa ating balitang viral, yung sobrang katina ng likod mo, nahihirapan ka pang kamutin. Naranasan mo yan? Oo naman. Di ba ang sakit sa ulo? Mabuti na lang itong isang baka na ito ay maraming paraan para kamutin ang likod niya. Buti pa siya, ha? Buti siya marunong. Na para bang alam na alam niya kung saan ang makating parte.
Panoorin nga natin. Oh, ang galing. Aba! Pero di ba usually mas makati yung ulo nila kasi doon maraming langaw ay lamok. Kuya, di ba? Oh. Pero Ang galing. siguro- Parang turo Hindi yung di ba yung may nabibili na back scratcher? Hindi yan nangangati, naglilinis yan. Naglilinis? Hmm. Hindi kasi maraming mga langaw minsan umaano doon sa likod niya kaya makati. Oo nga. Ba't pati yung ilalim? Ay, parang ito iba na to. Nagbabrush naman Nagbalik- siya ng 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 ngipin. teeth? Nagbabrush siya ng teeth. Ay, ha? ang galing Ganun ba? Ibig sabihin yung kahit ganung kalaking hayop, di ba? Oo. Natuturuan. Saan ba to? Sa probinsya ba to ni Ma'am Jenny? Jean, ni Ma'am Jean. Jenny ba, Jean? Ma'am Jean. oo. Uy, talaga Ayun. ikaw ha. Ayan. Pet kaya ni Ma'am Jenny yan? Ang hirap maging pet nun. Bakit naman? Ay, napakalaki. Oh. Pero- Kung dito ka sa Maynila nakatira, ipipet mo ba yon? Pero hindi ka na bibili ng gatas. Oo. Kaya lang, parang seasonal naman yata yun. Ganun ba? At yan ang kabuuan ng Abante sa Tanghali ngayong araw ng Sabado, January 24, 2026. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DWAR, Abante Radio, ako ang inyong kaabante, Mavic Trinidad. At ako naman po ang inyong kaabante, Alvin Barcelona, para sa Abante sa Tanghali Weekend.